Naku po, matindi at nakakahiya. Ito nga lumabas sa pagsusuri na itong si Sara Sayad Lustay Duterte ay isang magnanakaw di umano at hindi mapagkakatiwalaan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, kapapasok pa lang na napakainit na balita. Lumabas sa pagsusuri at sa mga matitibay na ebidensya na itong si Sara Sayad Lustay ay hindi magpagkakatiwalaan dahil isa siya di umano na magnanakaw. Aba, ayan ang ninakaw. Marami ho. I-like muna natin ang video na ito. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe my YouTube channel. Heto na, ay katatapos lang ho, hindi pa rin na tapos ang Holy Week, mga kaibigan. Subalit ayon sa pagsusuri na itong si Sara Sayad Lustay ay nakakatakot ang pagkatao. Bakit ho nagkakatakot? Sapagkat ito ho ay isang magnanakaw di umano at syempre hindi mapagkakatiwalaan at marami pang iba. Ay talagang nakakatakot ho. Di po ba mga kaibigan? Para sa lubos nyo pong pangunawa, wag po kayong alis. Ito ho at ibabahagi ko po sa inyo ang kalalabas pa lang na napakainit na balita. Hindi ho sana ako magbablog ngayon kaya lang ay pinadaanan ko lang po ng kaunti. Bago ko ibahagi po sa inyo, gusto ko lang kunin ang inyong panig. Naniniwala po ba kayo na itong si Sara Sayad Lustay ay isang magnanakaw at hindi mapagkakatiwalaan? Sa comment section, inanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Nako, ay matindi ho ito mga kaibigan. Ito shout out po sa lahat mga kaibigan. Sa korupsyon. Samantala, nanguna naman sa mga dahilan ng distrust kay Vice President Sara Duterte ang umano'y pagiging corrupt, kung saan 51.5% ang sang-ayon. Sinundan nito ng umano'y paninira ng bise, pagiging palamura at bastos, kawalan ng nagawa at madalas na pagbiyahe sa ibang bansa. Isinagawa po ang survey sa 1,200 respondents mula February 27 hanggang March 2. Nakbo, yan o mga kaibigan. Pag sinabi kang kurap, ikaw ho ay magnanakaw. May kasapang bastos. Ay marami ho. Marami ang ibig sabihin ho kung bakit siya ay hindi mapagkakatiwalaan. Dahil ho sa ibinahay ko po sa inyo, ang laman ho niyan, itong si Sara Sayad Lustay, in one word, ay isang magnanakaw di umano. Ano ang ninakaw? Pera di umano ng taong bayan. Kaya ang sabi dyan ay isang kurap, bastos. Naniniwala po ba kayong bastos ito? Palamura. Ang dami ho, di ba mga kaibigan? Ito pa, uulitin ko po para sa lubos nyong pangunawa. Nako, matindi ho ito. Sa korupsyon. Samantala, nanguna naman sa mga dahilan ng distrust kay Vice President Sara Duterte ang umano'y pagiging corrupt, kung saan 51.5% ang sang-ayon. Sinundan nito ng umano'y paninira ng bise, pagiging palamura at bastos, kawalan ng nagawa at madalas na pagbiyahe sa ibang bansa. Isinagawa po ang survey sa meron naman nagawa. Meron naman nagawa ang madalas sa pagbiyahe. Ang kanyang nagawa, paninira sa gobyerno. Mayroon naman siyang nagawa na pagpapakalat ng anumang fake news laban sa gobyerno. Yan ho, ang Vice Presidente only in the Philippines na si Sara Sayad na hindi ho nagtatrabaho. Nakakaya ho, di ba mga kaibigan? Disclaimer lang po. Datapwat sa puntong ito, nasabi po natin na itong si Sara Sayad Lustay Duterte ay lumabas sa mga ebidensya, lumabas sa pagsusuri na nakakatakot ang pagkatao sapagkat siya ho ay isang magnanakaw di umano ng pera ng taong bayan. At lumabas din ho sa pagsusuri siya ay kurap, kasama rin ho nakapaloob doon yung magnanakaw di umano ng pera ng taong bayan. Nako, ano pa ang sabi? Palamura. Ayun nga, yun nga ho Talagang
imbes na lumalabas siya sa bunganga dito, ay kapakipakinabang ng taong bayan para makatulong sa ating Republika ng Pilipinas, makatulong sa ating presidente, ay hindi ho eh. Buti pa yung tambay ho, matino ang pag-iisip pa ito ho. Tinawag na vice presidente, pinapasuldo ng taong bayan sa pamagitan ng buwis. Ay maliwanag naman ho, hindi nagtatrabaho, walang nagawa. Di po ba? Palamura. Aba, pasensya na kung ulitin kong muli. Eto, ulitin kong pong muli, mga kaibigan. Sa korupsyon. Samantala, nanguna naman sa mga dahilan ng distrust kay Vice President Sara Duterte ang umano'y pagiging corrupt kung saan 51.5% ang sang-ayon. Sinundan ito ng umano'y paninira ng bise, pagiging palamura at bastos, kawalan ng nagawa at madalas na pagbiyahe sa ibang bansa. Ay sinagawa po ang Ayun naman pala, may nagagawa madalas ng pagbiyahe sa ibang bansa. Mga kaibigan, yan po ang katauhan ni Sara Sayad Lustay Duterte. Yan po ay ayon po sa pagsusuri, mga kaibigan, at siyempre lumalabas siya sa mga ebidensya. Kaya nga ho siya mayroon po kinakarap na impeachment. Ang dahilan din po dito, ang matinding dahilan, ang kanyang pagnanakaw di umano ng pera ng taong bayan. Kaya ayon ho sa binahagi ko po sa inyo, hindi po mapagkakatiwalaan itong si Sara Sayad Lustay Duterte. Abangan po natin dahil mayroon pong second hearing ng impeachment ngayon pong Abril. Nung unang hearing ho ay hindi po umattend si Sara Sayad Lustay at nagtago ho. Ay kasi kung hindi ho ito nagtago ay a-attend. Pinagtaguan ho ang impeachment dahil natakot na po, walang maisagot, walang maikontra, hindi na kayang ipagtanggol ang kanyang sarili kahit ng kanyang mga abogado. Kaya sinasabi niya na lang, kapag tuwing i-interviewin, i-dismiss ang impeachment, ganun na lang ba yun? O kabang-abang, mga kaibigan, at abangan po natin ito, malapit na po itong schedule na second impeachment hearing para po sa kanya. At abangan din po kung ito ay aakyat sa Senado para dito ho simulan ang tunay na paglilitis para nang sa ganun po ang matitibay pong ebidensya sa kanya, bank account at ang pera na ninakaw niya di umano ay lalabas lahat, diyan po at patutunayan sa paglilitis diyan po sa Senado. Kaibigan, alam ko nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Pwede ba isang like, isang share sa video na ito? Pwede po kayong mag-comment diyan po sa comment section. Karapatan nyo po yan, mga kaibigan. Isang like, isang share sa video na ito. Bye-bye. Palabas.